Iginiit na Malacanang na nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang mas bigyang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Kaugnay niya, nilinaw din ng Malacanang na naibigay na sa ICI ang kanilang pondo. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Tiniyak ng Malacanang na naibibigay ang pangangailangan ng Independent Commission for Infrastructure na siyang nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura, kabilang na ang flood control project sa loob ng 10 taon. Tugon niya ng palasyo kasunod ang pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang commissioner ng ICI at kanyang nabanggit ang umano'y kakulangan ng budget ng komisyon. Pero sabi ng palasyo, natanggap na ng ICI ang 41 million pesos na pondo nito. Setyembre pa lamang nang mailabas ng DBM ang Special Allotment Release Order para rito. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung modified disbursement system. Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Baguio Mayor Benjamin Magalong na nagpaluwal umano siya ng pera noong siya ay naninilbihan pa sa ICI. Ipinakiusap na umano na maibalik ito sa kanya. Kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. Patungkol sa mga panukala na itinutulak sa Kongreso para bigyan ng ngipin o mas palakasin ng ICI, sinabi ng palasyo na hindi ito isinasantabi ng Pangulo, lalo't kailangan na maging malakas ang mga institusyon na nag-iimbestiga. Pero kailangan daw munang makita ito ng Pangulo bago desisyonan kung isi-certify as urgent. Wala pa rin anyang impormasyon ng Malacanang kung bubuwagin ba ang ICI at ipauubaya na sa Ombudsman ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Sa ngayon, hindi po ako makakasagot patungkol po dyan at hindi pa po rin namin pag-uusapan patungkol po dyan. But since nga po, nandiyan naman din po ang Ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects, maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye. Sagot naman ng palasyo sa pagtanggi ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa imbitasyon ng ICI, hindi dapat magtago kung walang itinatago. Buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. At kung walang itinatago, di dapat magtago. Una nang sinabi ni Congressman Duterte na ang kapangyarihan ng ehekutibo ay limitado lang sa sarili nitong sangay at hindi pwedeng umabot sa lehislatura dahil sa pagkakahiwalay ng kapangyarihan sa konstitusyon. Sabi ng Malacanang, taliwas yan sa ginawa ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na voluntaryong humarap sa ICI. Hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago. Nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po, bilang magulang, ay proud sila sa kanilang anak. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.